Dalawa ang Saan ka iniisip. pupunta, kuya? Wala na nga sakit ang paa ko. Kailangan ko na magtrabaho. Hindi pwede. Umupo ka lang dito. Nako, hindi ka pa makalakad? Ayaw mo bang gumaling ang paa mo? Kapag nalaman ni Utmay, pagalitan ka niya, hoy, huwag mong sabihin kay Utmay. Magagalit siya. Mahal din ang manatili sa bahay. Bukod pa, wala na ring pera. Kailangan magtrabaho para kumita. At saka, kung hindi ka magtrabaho, mama mo na ang makakakuha ng lahat ng mga kliyente mo. Pero ang bahay na yon ay malaki ang negosyo, hindi naman kailangan ng maliliit na kliyente. Kung wala tayong kliyente dito, maghahanap tayo ng iba. Nakakatawa lang na lagi nagtatalo kay Nanay Mio. Hindi ako naglilibang dito para makipagtalo sa iyo. Ikaw ang nagsisimula ng kasalanan. Alis na ako. Alis na. Dito ka na lang. Hindi ako aalis. Kanina, nagpadala si Annam ng bote ng gamot na alak para ipahid sa inyong dalawa. Sinabi rin ni Ann kay Ush na huwag kayong palabasin. Alam niya na mahilig kang lumabas. Yung matabang lalaki na yon, magnegosyo ka na lang, huwag mo nang isipin ang galit at inis. Oo nga, mahal ka ni Kuya, kaya niya nasabi yon. Oy, hindi mo pa nga nakakapag-ayos ng sarili mo. Mga snake. Grabe, gusto ka pa rin ni Kuya. Bakit di mo na lang buksan ang puso mo para di siya mag-isa habang tumatanda? Paano naman si Hai? Bakit ganon, ah? Matanda na ako. Hindi na ako nag-iisip ng mga ganyang bagay. At saka, si Yut ang mahal niya, pero ang mahal ni siya ay dalawa na hindi. Matagal na siyang hindi mahal ng dalawa, wala nang naiwan. Kahit ano pang chismis, pangako, totoo na iyan. Akala mo, kaya mo siyang Tama mahuli. ba ako, anak? Konting sandali lang. Kumusta ka na? Kamusta si Hape Hoa? Anong pangalan ng anak mo? Hindi ako libre. Mukha kang okay naman. Bakit? May pera ka naman, pero hindi mo binabayaran si nanay ko. Kaya palaging bumibisita si tita sa iyo. Paalam. Ingat ka. Good luck sa trabaho. Kailanman, hindi ko hiniram ang mama mo. Huwag magkamali, Hip. Huwag kang gumawa ng masama, anak. Tapos Alam ko na malilimutin ka, kaya dinala ko ang pinirmahan mong dokumento. 10 milyon? Magkita tayo uli sa loob ng 2 buwan? Tutulungan kitang bayaran, pati ang interes. Tas 10 million kada buwan. 2 million to ang 14 kita. na milyon ang presyo ng India. Diyos Walang pamilya. ko! Hip, papatayin mo ba ako, Hip? Bago pa lang 2 buwan ang nakakaraan. Pero halos kalahati na ng puhunan ng kita. So, papatayin mo ako, mabubuhay ako, tapos patapon na. Malinaw na kasulatan na may pirma ni ama. Ha? Kahit na pinapirma ka lang ni nanay, nagrereklamo ka agad? Kung hindi kanya pinahiram noong panahong iyon, baka ikaw ay pinatay na ng mga gang na Patay nagagawa na. sa kapangyarihan. Saan kukuha ng pambayad? Hindi ka nila papatayin kung walang pagkakapareho, pero patay din sa gitna ng alon. Malapit ng tawagin dito sa baba. Kung nais mo musgal, tisin mo ang mga kahihinatan. Anong pinagalaban mo? Ngayon, hindi mo kailangan magbayad. Swearan, okay? Panyo ito na kilos. Tatawag ko yung mga bata para kunin ang baboy mo. Pabalik kay Mga nanay. babae, bilisan nyo. Huwag mong gawin yan. Ang batang ito ay masaya at mabuting mag-alaga ng mga baboy. Kapag nalaman nila na galing ito sa akin, tapos na. Ganun ba? Pumirma ka na lang ng papel para ibenta ang lupa mo sa nanay ko. Ang lupa mo, sapat na para mabayaran nanay ko. Kuya, joke ka ng joke. Paano na kami kung ibebenta mo yung lupa? Ngayon, anong gagawin mo? Ayaw mo sa lahat ng bagay? Ano ang dapat gawin? Ngayon, kailangan mo sabihin? Para hindi ninyo mamiss yung mga exciting Ito ang videos. pera para sa pagkuha ng Lotus Mirror ni Dewey. Kapag nalaman niya, yari ka na. Sabihin ko sa iyo, mula ngayon, huwag kang uminom ng labis na alak para hindi ka magkautang. Ito ay tubo. Mag-isip ka na mabuti. Huwag mo akong pilitin na maging bastos sa'yo. Tapos na. Putol,
Putol ulit 10,000 kuya. kang bulag Bilis. na. Grabe ang bilis. Wala akong balak kunin ito. Mahal kita. Mahal kita. Paalam. Magkano ang 800 gramo? 800 gramo, kukunin ko lang ng 60,000 dum bawat kilo ang 8. 6, 4, 8. Ngunit lagi mong pinapahalagahan ng 50,000 dum. Salamat din sa lahat mo! ng sumusubaybay at nag-subscribe sa channel. Kuya, narinig ko na ang bagong doktor sa bahay mo ay mayaman. Totoo Ah. ba? Bakit? Tama na. Noong nakaraan, sumuka si nanay. Nakita ko yon. Nako, sa bihis mo palang alam ko nang mayaman ka. Hoy, pumunta ka sa bahay niya? Binigyan ka ba ng kahit ano? Anong babayaran? Eh, hintayin mo kami. Kukuha ulit kami. Sayang ah. Totoo bang kinuha niya? Ikaw na ang kumuha? Yun ang magiging nakakagulat? Nagseselos? Tama na. Natapos na akong bumili. Umalis ka na. Bibili pa ang iba. Huwag kang kumambay dito. Bakit ka galit na galit? Busy lang siguro sa pag-aasikaso kina Ate Hay nga. Kaya nag-iba ang ugali. Diba? Kita-kit sa malaking pamilya Ganito. pagpapahayag. Naku, lagi, Kuya Nam, 1 kilo ng iyo para sa akin. Ngayon ko ipadadala ang Ano? pera. Anong pinag-uusapan mo? Bibili ng pagkain Pero- para sa dalawa. Pero Wala akong pera Kuya ngayon. Nam, kapag bumili ako ngayon, kailangan kong magbayad. Hindi ko pwedeng kunin ang karne mo palagi. ay kapamilya. Pupunta saan nyo? Diyos ko! Naiinggit ako kay Ate Banguyet talaga. Nandito ako. Kung bibili ka kay Kuya Nam, masinsin niyang binibilang bawat sentimo. Pinili mo yan, pinigay niya lang. Grabe! Sige na! 2 tao na nag-uusap, dito lang kami. Kung nandito kami, naiinggit ako, di ko na kaya. Diyos ko! Totoo nga si Aling Saulo. Parang megaphone Akin ang na bibig ang niya sa bayad ingay. mo. Uuwi na ako. Nguyen! 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 Narito ang pera! Nguyen! Ha? Diyos ko, nakakakilig makita siya. Nakalimutan kong ibigay ang puso ko. Natapos mo na ba ang paglilinis para matulungan kita? Ako na ang gagawa. Ang daming gamot ngayon, hindi na tayo Oo. Kumusta naman si nga? Oo, mas maayos na. Salamat, kuya. Uy, may problema ba sa Australia at Amerika? Okay lang ako. Salamat, Sa susunod kuya. na aakyat ka ng mataas, mas mag-ingat ka. Paano kung wala ako rito? Salamat, kuya! Kinungmay! Kinungmay! Palang alis na ako! Ano ang nangyari sa kanya? Palang araw! Oo. Anong Mabuting nangyari bata. sa'yo? Mabuting bata. Masakit ba Hindi ito? mabait ka, ha? Sige, sige, Para sige. makinig ang Ito, doktor. ito. Masakit ba dito? Opo. Masakit? Okay, tama na. Matagal na ba ang sakit nito? Opo, bagong nagkasakit ang anak ko kahapon, doktor. Akala ko kumain siya ng kung ano kaya sumakit ang tiyan. Pero hindi ko talaga alam ang gagawin. Ngayon lang siya kumain tapos nagsuka siya ng mantika. Hindi ko alam ang gagawin. Doktor, Tayo may sakit sa tiyan. Simula ngayon, huwag mo nang pakainin ng matigas na pagkain. Pero dapat lutuin mo ang mga lutuin na malambot, madaling kainin, at huwag masyadong maasim para sa bata. opo, malaki ba ang epekto? Hindi pa naman delikado ang sakit na ito. Pero kailangan mong pumunta dito para ma-monitor ng doktor at hindi pwedeng basta-basta ang pagkain. Kailangan kumain ng maayos, tulad ng sinabi ng doktor. Maraming salamat, doktor. Bakit ganon? Sobra ang gastos. Bakit kulang ngayon buwan? Ilusyon. Gagamitin mo ba ang pera ko sa anumang bagay? Araw-araw binibilang ni nanay ang pera ng ilang beses? Sino ba naman ang makakapagnakaw sa kanya? Minsan kasi ginagamit ni nanay ang pera, tapos nakakalimutan niya kung saan niya ginastos. O Kung anong binili. kinuha ko, naaalala ko. Kulang ng 200, 60,000 piso. Paano ako makakalimutan?
Kung alam ko lang kung saan mo ginamit ang pera ko, yari ka sa akin. Paano ka magpapahinga? Kasal na tayo. Pakiramdam ko patay na ako. Patay? Mamamatay sa puso ng minsan. Pero bakit ganun? Ano na ang nangyari sa pera ni Lola? Bakit umalis ka lang, tapos pagbabalik mo mukha mong parang pinukpok ng bato? Let me drink some water first, and then we can talk about the money. Okay? Tia, Hoy, ang pera ni na Kuya Chinsi, Kuya Bauluan, Kuya Vietlok, ay nakatala ng buo sa akin. meron pa ba? Sa susunod na buwan ako magbabayad. Hindi ako natatakot. Natatakot ako palagi. May biik sa bahay namin. Bakit di mo ako bigyan ng kahit ano? Oh my goodness, my pig is so small. Why are we even mentioning this, Mama? Ano, yung pera ginagamit para gamutin ang bata. Nakakahiya naman. Anong kalokohan? Nagtuturo ka ba sa akin? Ang pera ko ba galing sa walang pinanggalingan? Maghanap ng halik ng luha, hindi biro lang. Ang pawis at luha? Sino ang hindi? Diba sinabi ng Bak? Nakikita ko ang pawis at luha ng tao. Oh. Inaalagaan ko na si Mama mula noon hanggang ngayon, pero wala siyang ginawa para sa akin, tapos gusto pa niya akong ipagkanulo? Hoy! Sinasabi mo lang ba yan? Baka magalit si nanay? Naku, kapag nagalit ang babae, mabilis siyang tumanda. Hindi gusto ni tatay yung ganyan. Mag-uusap lang kami sandali. Saan Babalik na ako. pupunta? Makikipagkita na naman kay Maliit, di ba? Mama, the person is named Huang. But you call him this kid and that kid. Isn't that weird? Tapos, Ang paalam demonyo? na. Malungkot masyado? Makakaalis ko lang para magtrabaho? Ano yon, kuya? Inumin mo na. Uminom ka na. Tuan Sign Channel ha, mga Pagod kaibigan. ka ba? Pakinggan mo ito. Ginawa ko na lahat. Pakibantayan si Utmay para kay kuya, ha? Hindi ko talaga gusto yung doktor Wala na pa yan. akong nakitang kasing walang galang mo. Hayaan mo na si Utmay. Paano mo siya mapipigil? Bunso, huwag kang mag-alala. Para yan sa mga tao sa labas, ayaw ko kay kuya. Ayaw ko sa bunso. Pupunta ka sa ilalim ng kakaibang bote. So, Sister 2 went with a strange guy, don't you worry. Grabe. Bakit walang bumupulot sa'yo? Inom tayo. Han, pumasok ka na at magluto. Oh, yung dalawang bata. Lagi na lang kasama si Ate May. Hindi ako natutuwa dyan. Alam ko laging may nangyayaring hindi tama. Pare, wala akong alam. Tapos na ako sa palengke. Sobra naman ang pagyayabang na ito. May tamang rehistro naman ang mga tao. Hindi naman sila nakatira sa ilalim ng... O, si Kwang, walang ama? Tama ba? Or may mali sa sinabi ko? Aayusin ko na. Walang nakakaalam ng hinaharap. Naku naman. May malaking garapon ng bagong na nakasabit yan. Bantayan mo na. Anak ko ay parang Reyna, kaya dapat seryoso ka. Yung kausap mo, aalis na ba talaga siya? Nanay, nandito na ako? Uy, nasaan na? Ang 2 is in the backyard. Go wash your face and then we'll eat, okay? Oh, grabe! Ate, oh? Nung Oo, nangyari magturo. sa'yo? Diyos ko. Ayos ka lang ba? Masakit. Sinabi ko na sa tita, huwag nang gumawa ng kahit ano. Sabi niya, wala siyang ginagawa. Nakita niyang hinog na ang mga bunga ng starfruit. Gusto niyang pitasin. Gusto niya ng maasim. You saw that? Si ate, lagi na lang. Nasa bahay lang lagi si nanay para bantayan si ate. Kung ganon, maghanap ka na lang ng trabaho. Kaninang umaga gusto pang mamili. Si tita naman, hindi talaga ako inaalagaan. Alam mo bang magpalit? Ang paa niya ay paa na naglalakad. Kulay ka na sa bahay. Paano mo matiis yan? Ang sakit ng paa ko. Uy, Diyos ko, Kwang, nakakatakot. Ito ano? pa? Ano ba Kailangan ang mong hampasin ito sinasabi mo? para gumaan ang pakiramdam. Naiintindihan mo? Ate, pumunta tayo sa loob ng bahay. Itali ko lang ang bag. Paalam. Oo, si Utbi. Oo, mamaya May na lang. tatlong puno ng bayabas. Pahiga rin kay Doc.
Hoy, pumunta ka doon saglit, tapos umuwi ka agad ah. Bawal kang magtagal doon. Kasi narinig ko na yung doktor na yon, yung maputi at gwapo daw, babaero yon. Narinig mo ba? Ingat! Tita. Ano yan? Oo, paano ba yan? Diyos ko, ang pagkakaroon ng anak na babae ay parang may bomba sa bahay. Paano mo hindi iisipin yon? Ano yun? Naku, patay. Ingat! 2 beses. Anong Bilangin mo sinasabi mo ng dahan-dahan? Balam. Talaga naman si Uncle Nam. May kalan kami sa bahay. Pero ayaw ni Uncle Nam na gamitin ito. Gusto niya magluto gamit ang kahoy. Pero dati, hindi ko alam paano magluto gamit ang kahoy. Ayan, patay na ang apoy. Pakibalik ang kawali. Uy, Kuya Min, anong ginagawa mo? Kakadi lang ba ng Australia? O nangungulikta ng panggatong. Sinabi ni Uncle Nam na magluto ng kanin at hintayin siyang bumalik para kumain. Pero dati, hindi pa ako nakapagluto gamit ang kalan na kahoy. Kaya kahit anong gawin ko, hindi ito nag-apoy. Pero kung malaman niya, hindi kanya papayagang gamitin. Matipid si Tio Nang. Sige, ako na lang gagawa. Iyan, ang pagkakaroon ng noodles ay nakakatulong sa iyong pandinig. Si Kuya na may napakatipid. Meron siyang gas stove at electric cooker, pero hindi niya ito ginagamit. Sabi ni Tito na kapag nag-asawa na siya, asawa na niya ang magluluto. Pero ngayon, nag-iisa lang siya at nagtitipid sa pagluluto. Salamat, Utmay. Buti na lang nandito si Utmay. Kung hindi ko alam kung kailan pa ako makakakain. Galing... Tapos na, Ha? Anong sinasakyan mo? May nakadikit ba sa mukha ko? hayaan mo, ako na ang maglilinis. Sige, magluto ka na lang. Uuwi na ako. Natita ko nagbigay, Kuya, at si Tito Nam. Yan, pakisabi kay Tito Nam para sa akin. Babalik na ako. Bakit parang ang init ng mukha ko? Siguro, kanina lang, dahil sa paghinga ng kalan. Hindi mo ba ako naaalala kahit konti kaya hindi mo ako tinatawagan? Mahusayan mo. Sabihin ko sa'yo ha, galit na galit si Lola. Oo, sinabi ni Mama sa akin. Hahanapan ko ng paraan para maintindihan ni Papa. Pasensya ka na. Sorry, di kita nasundo. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo. Gusto kitang makausap. Paso. Tito, tinawag kita para mag-report? Hintayin natin mamaya. Nag-aaway ba kayo ni Min? Ang bata ay katulad ng kanyang ina. Siya ay napakatigas ng ulo. Gagawin niya kung ano ang gusto niya, di ba? Wala po, ayos lang po ako. Ah, pagkatapos ng meeting bukas, tayo ay bibisita doon, ha? Uy, makinig! Ano yun? Sang-ayon ba kayo na sobrang gwapo talaga ni Kuya Min? Iba talaga ang mga lalaki sa syudad, maputi at maliwanag. Hindi naman siya kasing itim ng mga kabataan dito. Sa totoo lang, gwapo siya. Gwapo talaga. Pero hindi naman tulad ng sinasabi mo. Etong batang ito, sobrang tuso niya. May dalabang takdang aralin. Maglakad pabalik mga kaibigan. Ut, sumakay ka na sa sakyan Sige kita. na, mauna ka na. Sama ka na kay Han ng masaya. Tutal, meron din kaming gagawin mamaya. Uwi na ako, ha? Uy, si kuya ko sa pananaw niya, si Up, may lang talaga, hindi niya ako kinikilala bilang kapatid. Mali ba yun? Ano sa tingin mo? O, sige. Uy, Saya, ngayon may malungkot ba kayong pinagdadaanan?
Nakikita ko kasi na parang may iniisip kayo kanina pa. Ang batang ito, pinangalanan siya ng tatay ko ng masaya, ngunit hindi ko siya nakitang ngumiti kahit kailan. O sige, walang problema. Sige, mauna na kayo. May lakad pa ako. Kawawa naman, diba? Maghintay ka lang ng kaunti. Na tayo mga Si Tian ay masyadong uminom. Sige, umuwi na tayo. Diyos ko, tatay, bakit ka nandito? Tatay? Pangako muli. Langit, bakit ka nandyan? Matulog ka na sa Kadarating mo kwarto, lang? tiya? Saan Ako ka po pupunta ito. ngayon? Anong oras na to, nanay? Ala, Tama na, punta kanina tayo yung sa tsinelas kama. nasaan? Sinong kumuha ng tsinelas dito? Diyos ko, narito ang mga tsinelas ni tatay. Diyos ko, sobrang ayos ni tatay. Hindi niya mawawala ang kanyang tsinelas. Pambili ng alak. Kumuha ng masarap na Dito lang, gulay. kung hindi ka magkasakit, kakagating ka rin ng mga lamok. Maging puti. Puti. Kalahati ng usapan. Ang nawawala Sige na, humiga ka na. Kayo ba? Matulog na, inay. Pag-usapan ang bagay na ito. Ano na naman? Kailan ka magkakaroon ng asawa? Sige, magpaalasing ka muna. Pag nagkaanak na kayo, maging responsable ka na. Palagi siyang seryoso. Sino ang gustong magpakasal sa kanya? Sino ang may lakas ng loob na malitin ang anak na babae? Ang pag-inom ko ay problema ko. Bakit kailangan itanong pa? Tanungin mo sila kung kaya nilang uminom ng ganito karami. Diyos ko, tatay. Paano mo masasabi ang ganyan? Oh, hoy! Tingnan mo ang mukha ng bata. Paano ko naiintindihan na may sumipa sa'yo? Mukha ka kasing nalulungkot. Magpakasaya ka lang para maging masaya ang bahay at pamilya. Tingnan mo mismo ang mukha mo. Lahat ng mga maggaya ay gaya ng libre lang. Ay naku, itay. Tuwing umiinom ka, paulit-ulit na lang ang sinasabi mo. Sige na, pakitulog na Sige, lang. sabihin mo kung ano ang trabaho ng professor. Mag-ingat ka. Ano sa tingin mo sa lugar na ito? Ang ganda ng tanawin dito. Bumalik ka dito, napaka-komportable ng hangin. May puno, may ilog. Maging malinaw. Siyempre naman, mula pagkabata dito na ako tumira. Kahit saan ako magpunta, hindi ko makakalimutan ang lugar na ito, ang katubigan. Uy, kakababa ko lang pero nagustuhan ko na agad. Paano pa kaya si Ukmay na matagal na dito? Yung buhay ng mga tao dito, lahat sila malapit na sa lugar na ito ng mga ilog. Kapag lumayo sila, malamang mahirapan sila na makalimutan ito. Oh, maari mong dalhin dito, oo. Mag-ingat ka. Sobrang dami ng baha at naipit na. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan. Okay lang ba ito? Siyempre! Ingat ka, mahulog muli, kuya. Iabot ang mga kamay mo dito, iabot dito. Mag-subscribe sa Lala School Channel para hindi rin mamiss sa mga video. Pretty knifey. Pasensya na may... Oh, Diyos ko. Sa gitna ng araw, naglalambingan sa bahay natin. Parang may boyfriend na sinusunod. Kailangan bang mapakitang gilas ng ganyan? Huwag kang magsalita ng ganyan? At baka mapagbintangan pa kami? Ito si Dr. Huang Min, bagong dating dito. Sabi ko nga eh. Ngayon, may bago ka na. Huwag mong lapitan ang anak ko. Ano ba yan? Babae na nga. Pero kapag nakita ang lalaki, ano ba yan? Huwag mong intindihin ang sinabi niya. Ayaw ka niya, kaya ganoon ang sinabi niya.
Hindi ko rin naman pinapansin yung sinasabi niya. Ewan ko kung okay lang. Okay lang. Tara na. Anong ginagawa mo dyan, Hiep? Naghihintay ka ba sa kanya? Pumunta ka ba sa bahay niya para tingnan kung nakauwi na siya? Paano kung nakauwi na siya? Tito Nam, napadaan lang ako habang hinihintay kita. Simula nung pumunta dito yung doktor na yon, hindi na ako nakakapag-enjoy kasama si Tito Nam. Sayang yung masarap na Ikaw! anak. Bahala siya! Umiinom ako! Bahala ako! Kung bago ang mukha, hindi ako pupunta dito para uminom. Umiinom ka sa akin, hindi sa kanya. Ayoko. Yung tao na yon mahina sa inuman. Paano siya iinuman? Mukha siyang duwag. Hindi kaya. Kuya. Ilang araw ba ang bakasyon mo? Anong ginawa ng mga bata para isipin mo na makapagpahinga ka na? Narito ang ilang bata. Naniniwala akong magagawa nila ng maayos. Opo. Ming, sa panahon ng iyong bakasyon, ikaw na ang bahala dito. Dito ay kulang pa rin. Marami kang paghihirap na haharapin. Pero naniniwala ako. Magagawa mo ang maraming mabuting bagay dito. Sige na. Magporsige ka ha. Alis na ako mga bata. Oh. Sige. Oh. Oh. Alam. Dok! Sige, umalis ka na. Dok! Tulong! Iligtas mo ang asawa ko! Sakit. Dok! Iligtas mo ang asawa ko! Anong nangyayari? Ang asawa ko! Tinusok siya ng kahoy! Tinusok siya sa paa! Dugo! Dugo! Tumakbo! Ayan, kalma ka lang ha. Doktor! Sandali lang. Manatili ka dito, Tan. May sumama ka na sa akin agad. Ayos lang, ate. Ako! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Walang tubig. Okay ka lang ba? Kalma, kalma. Hayaan mo akong tingnan ito. Kalma lang, okay ka lang. Tingnan ko ang iyong mga papeles. Ba't hindi ang sugat? Kailangan na siyang dalhin agad sa health center para sa emergency treatment. Opo. Kunin ang pangunang lunas para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mag-subscribe Okay ka lang. sa School Channel para hindi Ngayon, mo ma-miss yung mga bibigyan kita ng nakakalimutan paunang video. lunas. Walang anuman. Sige, pumasok ka na sa Opo, bahay, Ut. alis na po ako. Oo, uuwi na ako. Nam? Oh, kararating mo lang? Dadating ka ba? Eto. Huwag mong isipin na ang mga lalaki sa lungsod ay magyayabang dito. Ayoko talaga ng ganawang klaseng bagay. Binabalaan kita. Ang tuta ay akin. Huwag kang lalapit. Baka hindi ka makabalik sa Saigon. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ah, hindi ba? Ha? Saan Sabi kayo mo lang? nagpunta ni nanay? Sabihin mo sa akin. Nakikita ko na. Hindi ko na kaya. Kailangan ba kitang i-report sa lahat ng ginagawa ko at sa lahat ng pinupuntahan ko? Tapos, tayo ni Yukmay ay magkasama sa trabaho. Kaya normal lang na magkasama kami sa mga gawain. Hindi ka normal. Pupurihin kita, anak! Ninong Nam, mag-enjoy sa chat! Bakit mo siya tinitingnan? Ang taong yon, mainitin ang ulo, pero napakabait ng kalooban. Uminom ka ng tsaa, anak. Opo, naiintindihan ko na. Sige, uminom ka muna ng tsa mag-isa dito, Nam. Papasok lang ako saglit para ayusin ang mga gamit. Hoy! Uy, ating Oh, Uyet, sige, Kuya pupunta ka ba sa Tony. bukid? Sansi nga, hindi siya tumutulong Oo, sa'yo. matagal na siyang umalis Ah, para magtrabaho. Saan May ka lakad pupunta? ako. Kailangan kong maghanap ng pondo. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito para magtrabaho. Pero sige, huwag mo na siyang pagalitan. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Alam naman niyo, hindi kayo galit sa kanya. Gusto niya, kaya hayaan mo siya. Pati mga kaibigan niya sumusuporta. Kaya wala kayong dahilan para tumutol. Kapag nagtrabaho ka sa kumpanya ng tatay mo sa hinaharap, mas mauunawaan niya ito kaysa sa akin. Mag-aral kang mabuti, balang araw pag uwi mo sa probinsya, magiging guru ka at magtuturo sa mga bata. Sabi ko maganda talaga ang lugar namin, pero hindi pa kita nadadala doon. Maganda talaga ang lugar namin,
Maraming palayan ng lotus, mga ilog na abot tanaw, mga tabing ilog. May mga maliit na tulay dito nung bata pa ako. Mahal kita. Bakit hindi mo nalang hilingin kay Nam? Matanda na siya. Hanggang kailan mo siya hahayaang maghintay? Tuwing umiinom siya, lagi siyang nagrereklamo sa akin. Hindi po pwede, kuya. Tatay! Bakit? Ba't ka pa nandito? Aalis ako. Umalis na ako, Ating Uyet. Oo. Tandaan ang mga sinabi ko kanina. Oo. Pag-isipan ito ng mabuti. Sige, alis na ako. Paalam. Kita mo? Sabi ni Kuya, hindi masakit, di ba? Oh, dapat kang makinig kay nanay at kumain ka sabay niya pag uwi mo. Uminom ng marami. Tapos uminom ng gamot. Sa tingin ko, nireseta ito ng doktor para sa anak mo. Kung hindi, magkakasakit siya katulad nito. Pupunta siya dito para magpakita sa doktor. Mag-inject siya ba ang doktor? Opo. Salamat po, Doktor. Oo, mabait. Salamat, Doc. Buti na lang nandiyan ka, Doc. Kundi napahamak na sana ang asawa ko. Wala ito, ate. Ate, tandaan mong alagaan ng mabuti ang kanyang sugat. Huwag hayaang ma-impeksyon. Hindi maganda iyon. Oh, at huwag kalimutang regular na painumin siya ng gamot. Opo, alam ko na. Salamat po, Doc. Tara na, uwi na tayo. Magpaalam ka na sa doktor, anak. Opo, magandang araw Nguyet, po, Doc. Umuwi maging na po mabait. ako. Alalahanin ang mga sinabi ng doktor, ha? Anmin, sigurado akong matalino ka. Ayos lang. Babalik ka ba dito? Lahat dito ay gustong-gusto ka? Sabi nila gwapo ka na, mabait ka pa, at napakagaling mo Talaga? ka. Kung ganun, kampante na akong magtrabaho dito matapos marinig ang sinabi. Sir Lin? Dad? Tapos na. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga Bakit video. hindi kita nakikitang nagbebenta sa labas nitong mga nakaraang Kamusta? araw? At magkita ulit tayo sa mga susunod na video. Ibenta mo kay Aling nga. Buy higher than May? Why do you keep selling to him? She bought a bit more expensive eggs. Ate, saan ka bibili ng mataas? Sige, sa susunod na pagkakataon, bayaran mo na lang ang mataas. Taong-tao, dadaling ko sa'yo lahat. Yung batang doktor na bagong dating, siya ang nag-aalaga sa akin. Grabe, sobrang yaman ng pamilya nila. Anong gagawin natin dito? Mukhang ganun lang? Totoo ba? O nagkukunwari lang? Naku, ate. Noong isang araw, nakita ko ang nanay niya na bumaba dito. Diyos ko! Sa paraan ng kanyang pananamit, alam kong mayaman siya ngayong araw. Yung tatay niya, bumaba pa dito. Grabe, pati yung kotse niya. Diyos ko, ang ganda. Ang weird naman, hintayin mo, yung anak ni ate, si Han, nagtatrabaho kasama yung sa tulay. Bakit hindi mo siya payuhan? Maging madiskarte, makipaglapit, makipagkaibigan sa kanya? Ganun ba ang iniisip mo? Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman ang mga magulang mo. Bakit hindi ka nagtrabaho sa ospital ng pamilya ni Toylin at bumalik ka rito? Patawad po, Tay. Pahinturutan niyo po ako magdesisyon para sa buhay ko. Ngayong minsan lang. Mula pagkabata, lagi ko pong sinunod ang inyong mga nais. Ngayon, gusto mong gawin ang gusto mo. MK paborito ni teacher. Walang bahay na matutuluyan. Wala pang daan na madaanan. Ganun ba? Ang taong may talento ay mapupunta dito. Parang perlas na bumaba pa sa tiyan, anak. Uusbong ito, mamulaklak at kumalat ang bango. Ngayon ba? Dahil nakamit mo na lahat ng kailangan, hindi mo na ba pinapansin ang iyong ina? Opo, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Tatay, 3 taon lang po ako dito. Pero 3 taon lang, mabilis na oras. At saka, suportado ako ni Chunam, Tay. Talagang palabiro ka. Ay, okay lang po. Pero si Toylin, ayusin mo na lang, ha? Ayaw ko na hindi masaya ang bata. Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses.
itinuturing ko lang si Tuylin na parang kapatid ko. Walang problema doon, Tay. Hindi mapipilit ang kasal. Anak, kalimutan mo na ang kaisipan na iyan. Kayo ay ipinanganak na nakatakda sa ganitong paraan. Hindi mo pwedeng salungatin ang iyong lola. Sige, makipag-usap ka sa bata. Kamusta ka dito? Mabuti ba dito sa ibaba? Walang kasing saya ang bisitahin ng isang babae ang kanyang kuya ng ganito. Huwag mo nang galitin pa ako. Hindi ko talaga gusto na maging kapatid mo. Sige na, huwag ka nang magalit. Natatakot ako kapag nagagalit ka. Alam mo ba yon? Pwede ba tayong bumalik sa lungsod? Gusto kong manatili dito para makatulong. Kung mahal mo ako, sana maintindihan mo ako. Eh, paano naman yung sa atin? Anong plano mo? Tuylin, umuwi ako para magkaroon ng oras na pag-isipan ang relasyon natin. Ayokong masaktan ka. Basta nandyan ka lang sa tabi ko, hindi ako masasaktan. Pero sabi mo na yon, kaya hindi kita pipilitin. Huwag mo lang akong paghintayin ng matagal. Wala akong ganong pasensya. Sige na, sumakay ka na sa kotse at umuwi na kayo ni Papa. Tuylin ito. Umalis na kami. Kausapin mo si Mama para sa akin. Hindi ko alam. Plano mo bang humingi ng tulong sa akin? Kailangan mo naman akong suyuin. Halimbawa, bisitahin mo ako sa katapusan ng linggo, okay? Bakit ba ang hirap mong kausap? Hindi ako makakapangako. Pero kapag libre ako, uuwi ako para bisitahin ka. Okay? Kung libre ka, bumaba ka dito, ipapasyal kita. Maraming mga magagandang lugar dito. Ayoko talaga, kakarating ko lang dito. Pero naiirita na ako. Maliit ang mga kalsada. At puro putik pa, wala akong makitang kahit ano na interesante. Saan ka ba kasi? Oo. Nakatira ako sa bahay ng isang residente. Mag-isa lang siya. Kaya pinatira niya ako dito. Uy, bawal mong tingnan ang sino mang probinsyana. Ang mga probinsyana dito ay mahilig sa mga tagalungsod. Siguradong susundan ka Akala mo nila. ba talagang mahalaga ang mga lalaki sa lungsod? Sa tingin ko, lahat ng mga babae rito ay magaganda at lahat sila ay taken na. Mukhang wala na akong nangangahas chance. Ka. Susumbong kita sa mga magulang Sige na. mo. Nagbibiro lang ako. Hindi ko gagawin yon. Tandaan mo Huwag yan kang ha. mag-alala. Sa susunod na may oras ako, bibisitahin kita ulit. Kailangan ko na kasing umuwi ngayon. May party pa kasi sa company mamayang gabi. Oo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho kasama si tatay. Tumawag ka sa akin pag nakauwi ka na. Oo. Tayong dalawa ay magbiro, tatay. Oo. Mag-ingat ka lagi. Han, nasaan si Tik at ang kuya mo? Nasa kwarto po si Tik. Pati si kuya. Nandoon na rin, ma. Han! Opo. Heto. Maganda naman yung bagong doktor na dumating, di ba? Ka ni Doc para sa check-up. Hoy, mukhang disente rin naman. Medyo okay din ang pamilya. Oo nga. Ang yaman nila. Ang tatay at nanay niya ay may sariling mga kotse. Ma, ibig mo bang siya ang maging manugang mo? Ganon. Depende nga kasi kung magagawa mo o hindi. Oo, pero mas magaling siya kaysa sa mga ibang tao sa barangay natin. Oh, sige. Dapat mas magaling ka kaysa kay Mai, ha? Kung hindi, maagaw pa ni Mai si ate.
Pero huwag kang mag-alala. Nay, si Mai hindi naman gusto si Kuya. Kaya huwag kang mag-alala. Inay, gumawa na ako ng plano para siya ay makapagtanim na. Kung anong gawin mo, huwag mo lang hayaang masapawan ka ni Utmay. Okay? Oo, alam ko na. Kahit papaano, kung hindi kita mapaligaya, dapat maghanap ka ng matinong asawa. Okay? Sige, balik ka na sa loob. Nakapunta ka na ba sa bahay? Miss na kita. Aba, may iba palang anak yung apo sa labas? Okay. Mahuhuli ko talaga ang mag-asawang sina Mr. at Mrs. Pudam.